Hello mga katenderang kusinera, welcome back to my channel. For today's video ay magluto naman po tayo ng ating ulam for today. Tara, samahan niyo po ako at simulan na po natin. Meron po ako ditong kalahating kilong pork chop. Meron na din po akong pinaghanda na mga sangkap na pang-marinate po natin dito. Una ko pong ilalagay ay ito pong dinurog po nating bawang, 3 botel po ito. Sunod ko pong ilalagay ay ito pong durog na paminta. Mga 1/2 teaspoon lang po. Sunod naman po nating ilagay ay ito pong 1/4 cup na soy sauce. Maglalagay din po tayo ng isang sachet or 30 grams na oyster sauce. At ang last po nating ilalagay ay ito pong kalamansi. Bali 4 na piraso po itong kalamansi. Pagkatapos po nating mailagay itong lahat na sangkap natin sa pang-marinate, ito po ay hahaluin natin para magsama-sama na po yung lahat na sangkap na nilagay po natin. Mix po nating mabuti para lalong manuot po yung mga sangkap dito po sa ating pork chop. Pagkatapos po natin itong mahalo or ma-mix, ito po ay isi-set aside or i-marinate muna po natin ng mga 30 minutes to 1 hour. Kung hindi naman po tayo nagmamadali sa pagluluto, pwede po natin itong i-marinate ng mga overnight. After 30 minutes ko pong ma-marinate itong aking ginawa, ito po ay lulutuin ko na kasi ito po ang ulam namin for today. Una ko pong gagawin ay magpapainit muna po ako ng kawali. At maglalagay po ako ng 1 tablespoon na mantika. At ipiprito ko muna po itong aking pang toppings. Ito pong white onions. Kung wala po kayong white onions, pwede rin po kayong gumamit ng red onions. Medyo matagal na po kasi itong white onions ko. Baka sira na, kaya ito po gagamitin ko na po. Malaki po ito kaya medyo marami. Dahil paborito naman po ito ng anak ko, kaya inubos ko na po yung isang malaking white onions. At ito na po, alisin na po natin kasi mas masarap po itong white onions na medyo crunchy. Pagkatapos po nating maprito itong white onions, susunod na po nating lulutuin ay yung pinag-marinate po nating pork chop. Sa kawali pong pinaglutuan po o pinagprituhan po natin ng white onions, maglalagay po ako ng 1 tablespoon na butter. At ito na po pala yung ating pinag-marinate na pork chop. Dahil tunaw na po itong ating butter, kaya ilalagay na po natin itong pinag-marinate po natin na pork chop. Habang naglalagay po ako nitong pinag-marinate nating pork chop, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman po, pa-like na din po at pa-click na din po ng notification bell para parati po kayong updated sa mga bagong video ko pong i-upload. Thank you po. At balik na rin po natin para pantay po yung pagkakaluto natin nito. Mga katenderang kusinera, pasensya na po kayo sa aking boses kasi medyo hinihingal po talaga ako. Kaya medyo matagal po ako hindi nakapag-upload ng aking mga video kasi nga po ay palagi po akong sinusumpong ng aking sakit na asthma. Hindi na po sana ako magpapatuloy sa aking pagbablog kaso nasasayang din po ako kasi medyo marami-rami na po kayong subscriber ko at medyo mataas na din po yung ating watch hour. Kailangan po natin itong baliktarin palagi para pantay po yung pagkakaluto, hindi po siya masunog. Kapag medyo malambot na po yung ating karne, ilagay na po natin itong pinagmarinitan po natin na sauce. Takpan muna po natin habang ito po ay hinihintay po nating maluto. After 10 minutes, buksan po natin at i-check po natin kung malambot na po itong karne. Dahil medyo matigas pa po yung karne, kaya takpan po ulit natin. Yung apoy po pala nito ay nasa medium heat only. After 5 minutes ulit, i-check po ulit natin kung okay na po itong ating karne, kung malambot na, at balik na rin po ulit natin para pantay po yung pagkakaluto nito. Dahil malambot na po ito or luto na, kaya i-off na po natin yung apoy. At isalin na po natin ito sa isang serving plate. At i-ready nyo na po yung ating kanin at kakain na po tayo.
Napakasarap po nitong pork chop na to. Napakalasa po yung ating karne dahil minarinate po natin. Pero 30 minutes ko lang po itong minarinate. Siguro mas malasa pa po ito kung aabot tayo ng 1 hour or overnight na pag-marinate. Ilagay po natin itong konting sabaw na natitira. May sabaw po siyang konti. Parang mantika na po ito. Ilagay lang po natin sa ibaw para medyo mabasa-basa yung ating pork chop. Ilagay na rin po natin itong pinagprito po natin na white onion sa ibabaw. Marami po itong ating white onions. Talagang sinadya ko pong marami-rami po itong ating white onions kasi paborito po ito ng aking anak. Masarap po kasi itong white onions kasi medyo manamis-namis po siya. At eto na po yung ating ulam for today. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Tenderang Kusinera. Bye-bye. God bless us all.